if at first you don't succeed, figure out why. Kung paulit-ulit lang naman yung strategy mo, di wala kang mapapala. So, hello guys, kamusta? It's been a long time bago ako nakagawa uli ng bagong video kasi busy ako sa mga clients ko ngayon, and right now hindi pa kasi ako nag-outsource. Na-enjoy ko pa yung time na sa akin muna lahat ng income hanggang sa hindi ko na talaga kayang gawin lahat yung work, saka lang ako mag-outsource. Yung mga videos ko sa YouTube, ito yung practice ng mga editors ko right now na sila yung nag-edit at binabayaran ko sila dito sa mga ginagawa kong videos. Quick message lang dun sa mga bashers ng mga followers ko, kasi mayroon isa dito na subscriber natin, ewan ko kung subscriber natin siya, si Sisid Itik pa rin, na kinokomentan lahat ng comments ng mga followers natin, lahat ng magandang comments ng followers natin. Yung isa pa, hinahamon niya ng suntukan and so on. At akala niya dinidelete ko yung mga comment niya. Actually, hindi ko dinidelete. Kasi may mga profanity kasing comments mo, kaya hindi pinapakita ng YouTube. Pag may profanity ang comments, hindi pinapakita yon. Tinatawag niya kasi na BOBO yung mga subscribers at yung nakikinig sa atin. Kasi ganito yan, ito yung message ko sa kanila. Yung mga subscribers kasi natin, they're here for the tips. Kaya this video, gagawa tayo ng tips kung paano magka-client. Okay? Ito yung reason kung ba't sila nag-follow. Yung update sa freelancing journey ko, yung tips, saka yung reviews natin sa other courses. Ngayon, meron din nagsabi na hindi raw ako dapat nagre-review ng courses kasi hindi naman daw ako credible or parang hindi pa ako magaling mag-review. Actually, credible ako mag-review ng courses kasi yung K-12 course ng DepEd, isa ako sa writers nun. So, credible ako. Alam ko kung paano mag-review. Kaya nakikita niyo yung both sides, di ba? Positive and negative. Hindi yung rectang negative lang. And hindi ko daw dapat dinedebunk yung mga 500 pesos na courses lang. Kagaya nung kay Molin Batiancilla, tsaka yung kay Coach Angel, yung sa S1 Home Working Professional. Yun yung review ko sa kanila right? Ayun yung talagang laman ng course. Yung diniscuss ko sa mga review na yun is yung talagang laman ng course. Tsaka yung sa advertisement ng S1 Home Working Professionals, ang advertisement niya kasi for freelancers, hindi naman for agency owner. Tsaka it doesn't make sense kung hindi mo naintindihan yon. Sabi kasi nung isa, hindi daw niya naintindihan yung mga pinagsasabi ko. Baka daw hindi ko alam yung sinasabi ko. Alam ko yung sinasabi ko. Ang gusto kasi ng 2-hour CEO program is sabihin sa freelancers na mag-outsource sila, maging agency instead of freelancer. Hindi naman yun yung problema nila Ang title ng advertisement niya, why 90% of freelancers don't have clients. Hindi nga sila makakita ng client tapos pag-agencyhin mo pa. Let's say gumawa sila ng agency, anong ipapatrabaho niya doon sa mga employee niya? Wala nga siyang client. So the main problem is client. Kaya nga ang hinahanap ng tao ngayon is kung paano magka-client. So iyon yung short messages ko dyan. And ang message ko lang sa mga bashers natin, nag-o-originate to dun sa mga hindi makarefund kay Sir Franklin Miano Ano bang problema? Bakit hindi kayo makarefund? Dalawa lang yung issue dyan. It's either hindi ka makarefund kasi hindi mo talaga ginawa yung part mo dun sa nakalagay na money back guarantee. Kasi meron ka dapat part na gagawin dun. Pangalawa, kung ginawa mo lahat yon, tapos hindi ka pa rin makarefund, ang gagawin mo nun is magkakaso ka. Right? Yun ang tamang gawin. Hindi yung comment ka lang ng comment dito sa mga videos natin na kahit hindi na related sa MSB, comment ka pa rin ng comment. Tapos ang gusto mo kasing gawin is ibang tao yung gagawa or kikilos para sa'yo. Ibang tao yung magkakaso para sa'yo. Kaya ka actually nag-join sa MSB at kaya ka feeling scammed or victim mindset ka. Kaya ka nag-join kasi iniisip mo madali lang lahat. Pati pagkakaso, iaasa mo sa ibang tao. Hindi ba pwedeng ikaw? Diba? Ikaw yung walang resulta Ikaw yung walang napala. Maghanap ka ng iba din na walang napala. Tapos magkaso kayo. Bakit hindi pwedeng kayo ang kumilos? Bakit kailangan si Tulfo pa? Bakit kailangan si Attorney Chuchu pa? Diba? Pwede naman kayo Ang problem kasi is, ang ginagawa ko kasing community ngayon is community na nagtutulungan.
pwede naman kayo magtulong-tulong lahat eh. Kung marami kayong walang refund, magtulong-tulong kayo na magkaso. Pakita nyo yung proof nyo na hindi kayo binibigyan ng refund. Ang problem is, ang community kasi na gusto nyo, asahan eh. Asahan, iaasa sa ibang tao yung steps na dapat gawin. In which, pwede naman kayong gumawa ng steps nun eh. Kayo mismo magkaso. Individual, magpasa kayo ng kaso nyo. Mas maganda nga yun eh kung gusto nyo ganun eh. Individual, ang daming kaso, patong-patong na kaso. Diba? Ang problem kasi is, naglagay na ako ng isa kong video doon na mag-comment kayo lahat dyan na walang resulta na gustong magkaso. Wala naman nagko-comment. Wala naman ni isa sa inyo na gustong mag-take ng actions. So kung ganun din lang naman, ang suggestion ko na lang sa inyo is mag-move on na lang kayo kung hindi kayo magkakaso. Or itry nyo maghanap ng client. Itry nyo magkaroon ng resulta pa rin. Dalawa lang yung path na pwede nyo gawin. It's either mag-move on kayo. Tatlo pala. No, tatlo. It's either mag-move on na lang kayo. Baliwalain nyo na lang yan. Yung pangalawa is magkaso kayo. Ilaban nyo yan hanggang sa makarefund kayo. Or kung sino manalo sa inyo. Si Sir Franklin Miano or kayo. Or yung number 3 is mag-focus ka na lang sa kung ano pang pwede mong gawin para mapaunlad yung sarili mo. In which, eto, sa video na to, i-reveal ko or tuturuan ko kayo kung paano magka-client. Ano ba yung iba na ginagawa ko para magka-client. Unang-una, syempre dapat may account ka sa Upwork tsaka sa onlinejob.ph. Yun lang yung dalawa na ginagamit ko na pangkuha ng clients. And meron kang account sa lahat ng social media. Yung accounts ang pag-usapan natin, number 1. You have to have an account on Upwork, on onlinejob.ph, and on all social media. So ngayon, kung meron ka ng account doon, ang next mong gagawin is gumawa ka ng resume. Basic knowledge yan, yung paggawa ng resume. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, kailangan ng resume. Eto na yung pakinggan mo ngayon. Huwag mong pakinggan yung mga nagsasabi ng hindi kailangan yung mga ganyan-ganyan, chuchu. Kasi nga, yung mga yun, sinuwerte lang yun. Sinuwerte lang sila na nagka-client sila nang hindi sila hinanapan ng ganon. Pero ito yung normal process. Yung normal process ang binibigay natin, hindi yung shortcut process na pinapalabas ng iba na madali lang. Kasi hindi naman talaga madali lahat. Kahit anong bagay hindi madali. Right? Pang third, portfolio. Gumawa ka ng portfolio. For video editing niche and for graphics designers, kailangan meron kang portfolio na ipapakita na agad. Okay? Kailangan yun. Solid dapat yun. Ha? Pang-apat, yung cover letter mo pag nag-a-apply ka ng job. Yung cover letter mo, requirement yan. Ngayon, ang ginagawa ng iba na nagtatanong sa akin, ba't hindi ako makakuha ng client? Pinapasend ko sa kanila yung portfolio tsaka yung cover letter. Honestly, pag nire-review ko yung gawa nila sa portfolio tsaka cover letter, walang sense yung gawa nila. And yun yung reason kung ba't hindi sila nagkaka-client. Kasi walang sense eh. I mean, kung ako hindi ko siya kukunin client, kasi ang nakalagay sa portfolio niya, isang video lang, 3 video lang. Hindi yun enough para mapakita sa akin na magaling kang editor. Kailangan madaming video yung nakalagay sa portfolio mo. Hindi pwedeng 1, 3, tas suko ka na agad. Kahit ayun yung mga nangyayari sa mga walang resulta eh. Gumawa ng portfolio, 1 piraso yung video, 5 piraso yung video, tas parang gawa ng estudyante na basta makapagpasa lang. Alam mo yun? Ganun. Tapos, nag-expect sila na makakakuha sila ng client through that. Hindi ka makakakuha ng client with that. Isipin mo naman, kunyari ikaw yung client, ang binigay lang sa yung sample, 3 lang. Tapos hindi pa ganun kaganda. Kukunin mo ba yon? Hindi naman din eh. So, ganun lang. So, portfolio, matino, dapat. Cover letter na pala tayo, no? So, sa cover letter yan, ang pinapakita din sa akin na cover letter ng mga nagpapatulong sa akin is napaka-generic. Kung ano lang yung format na binigay ni Sir Franklin Miano, yun ang ginamit nila, hindi na nila inedit. Mali yun actually. No? Pag gumagamit ka ng generic na portfolio, I mean ng cover letter, it's boring para sa mga client. Alam na nila yan, nababasa na nila yan lagi. Ang dami-dami nag-a-apply sa kanila na pare-parehas yung nakasulat. Hindi na highlight yung pinagkaiba mo dun sa iba. So, ang dapat mong gagawin sa cover letter mo is personalized yan dapat. Personalized. Paano ba mag-personalize ng cover letter? Andyan ang ChatGPT na pwedeng makatulong sa'yo. May job post. I-command mo yung ChatGPT, create a cover letter for me for this job post. Yun. Highlighting your skills. Yun yung ipapasa mo dun sa job post. Personalize. Hindi kasi pwedeng napaka-generalize nung cover letter na binigay mo na, hi,
Kunyari, hi, I'm Mark, video editor, lived in the Philippines. Tapos kung ano-anong mga nakalagay doon na hindi naman related doon sa job post minsan, kaya hindi ka natatanggap. Kaya yung job post, basahin mong mabuti. Baka kasi hindi mo sinusunod. May mga job post na nakalagay doon, to prove that you have read this, write your favorite animal on the title. Yun. Baka hindi mo ginagawa, kaya nire-reject ka. Kasi nakakakuha ko ng replies sa mga client with Upwork and onlinejob.ph. May makakuha ka doon na client, basta tuloy-tuloy ka lang na naghahanap. Ang maganda sa onlinejob.ph, nagre-reset yung points mo every time na nagla-login ka. Nagkakaroon ka ng 10, right? Max sa 60. So, ikaw nang bahala kung paano mo gagastasin yung application points mo sa onlinejob.ph. Sa Upwork, actually, siguro factor din to kasi nakakuha ko ng client sa Upwork dahil yung account ko sa Upwork is yung nakasubscribe, yung may dagdag na points kada buwan. Kaya pag nagbo-boost ako doon ng application, pwedeng i-boost yun di ba? Yung nagbi-bid, may bidding na ginagawa. Pwede ko siyang i-maximum na 50 points. Hanapin niyo yung mga entry-level job post muna sa Upwork. Makakakuha kayo doon ng clients. Tapos, from there, mabibuild up niyo yung portfolio nyo. Okay? Ang pinakamahirap nyo lang na gagawin dyan is your first client. Ito yung isa sa secret. Kapag nakakuha ka na ng first client, pwede mo na yung i-leverage. Okay? Pwede mo i-leverage yung isang client mo and have more clients through that. Kasi una sa lahat, magkakaroon ka na ng mga dagdag na videos para sa portfolio mo. And then, after nun, pwede mo na din siyang hingan ng ibang clients. Okay, i-leverage mo siya. Like, sabi mo doon sa una mong client, hi, this client one, I would appreciate if you could recommend me to your friends. And then, nakakakuha ka ng clients. Automatic. Ako nga minsan, hindi ko na ginagawa yun eh. Automatic niya akong nire-refer to other people. Kasi maganda yung gawa ko sa kanya, nabuboost ko yung sales ng products niya. And from my cost analysis ko, alam ko kung anong, kasi math major ako, diba? Magaling ako mag-compute. Alam ko kung anong product yung dapat ibenta, kung anong product yung dapat pag-focusan, and so on. So, yun, automatic. Galingan mo lang. Ang pinakamahirap lang talaga is to get your first client. Tapos yung, pag nakuha mo na yung una mong client, galingan mo lang at ibigay mo lahat or ibigay mo yung best mo dun sa una mong client kasi wala kang talo dun. Meron ka madadagdag sa portfolio, pwede kanyang i-recommend or kung hindi kanya i-recommend, ikaw mismo yung magpresenta na iparecommend mo yung sarili mo sa kanila dun sa mga kaibigan niya or other partners niya. Lalo na kung business yan, kung businessman yung client mo, maraming partners yan. I-recommend ka nun ng kusa kung magaling ka magtrabaho. And of course, lagi ka lang manood ng mga training videos kung paano pa i-improve yung sarili mo every single day. Huwag kang titigil sa learning. Yun lang yung tips ko. So, ayan, yung mga main thing na gagawin mo. Ngayon, baliwala lahat yan kung wala kang action na ginagawa. Kahit ilang courses pa yung pag-enrollan mo dyan, kahit ilang videos pa yung mapanood mo dyan, kung wala ka namang action na ginagawa, baliwala lahat yan. Meron na akong 4 na suggestion dyan. Unang-una, dapat may account ka sa lahat ng social media pages. Pangalawa, you have the resume. Pangatlo, you have the portfolio. Pang-4, yung cover letter. Pag perfect mo yung 4 na yon, actually, automatic magkaka-client ka in time. Huwag ka lang titigil sa pag-a-apply. Kaya huwag ka lang susuko. Kasi ganito yan eh, yung mga walang resulta sa freelance industry, hindi pa naman tapos eh. Hindi pa naman tapos yung game, hindi pa tapos yung laban. Pwede ka pa naman magka-resulta. But nagdi-deal ka dun sa situation na wala ka ng resulta forever. Kasi kapag sumuko ka na ngayon, ibig sabihin wala ka ng resulta forever. Right? Yun lang yun. Pero pwede ka pang magka-resulta. Bakit hindi? Galingan mo lang. Huwag ka mag-focus kasi dun sa negativities. It's a matter of skills. It's a matter of competition. Kung ayaw mo makipag-compete sa ibang freelancers, I suggest huwag ka na mag-freelancer. Pero kung willing ka pa rin na magka-resulta, then you improve yourself para makakapag-compete ka with other people. Right? Continue learning. Yun lang. Yun lang yung pwede mong gawin eh. At the end of the day, wala ka namang ibang pwedeng gawin eh. It's either mag-focus ka na maging negative ka dyan, magmukmuk ka, mag-focus ka na kakareklamo na wala ka namang napapala, kakareklamo sa buhay mo, na hindi mo naman tinutuloy din. Ikaw magrereklamo ka lang na puro bibig lang yung ginagamit mo, puro comment ka lang sa Facebook, and puro comment ka lang sa
sa social media, baliwala yun, right? So, ang gawin mo, magkaso ka, diretsuhin mo. Hindi yung reklamo lang na walang sense. Kung ayaw mo nun, hindi mag-focus ka sa positive things. I-focus mo kung ano pa ba yung mga kulang sa'yo na dapat mong i-improve para magkaroon ka ng resulta, para magkaroon ka ng client. Kasi, yun lang naman ang dalawang way eh. It's either magpaka-negative ka or magpaka-positive ka. So, and kami, yung mga subscribers ko dito, ang pinipili nila maging positive na lang sa kung anong current situation nila. Kasi at the end of the day, you can only control the things that you can control. Yung mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin, i-let go mo. Kunyari, hindi talaga nag-refund si Franklin Miano, si Sir Franklin Miano, tapos nagkaso ka, tapos hindi ka nanalo sa kaso, wala kang magagawa. Ano, magmumukmuk ka? Anong gagawin mo? Hihinto na yung buhay mo dahil doon? Hindi naman pwede yun, di ba? So, at the end of the day, kontrolin mo yung kaya mong kontrolin, yung sarili mo. Mag-continue ka sa journey mo. Right? Wala ka namang binabago na strategy. If at first you don't succeed, figure out why. Hindi yung, if you fail, try and try. Mali yun. Right? Kung paulit-ulit lang naman yung strategy mo, hindi wala kang mapapala. If you fail, you figure out why, kung bakit ka nag-fail. And then you'll know kung ano yung adjustment sa strategy mo na gagawin mo bago. So, yan lang tayo for today. We'll have a more detailed discussion on how to get clients soon kapag may mas mahabang oras ako to talk. And right now, may gagawin na akong work, so I'll have to cut this out. And babalik ako siguro pagka may vacant time na ako. Comment lang kayo dyan kung sino yung gustong matuto and so on para ituloy-tuloy natin to. So, yun lang tayo for today. Bye-bye. See you sa mga next updates natin.